Hello, good afternoon, good afternoon. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayan paghidait, pagpakamayo, mangin ara sa aton tanan. Welcome to mga sa aton nga programa Baranggayan. Rin natin pag-istoryahan ang mga problema sa barangay, ang nagakatabo, kung paano ang korupsyon nga ginadulot sa mga barangay official. So aton nga lagad sa istorya to sinadere, wala ta may ginatira nga specific na siling nga kapitan or mga tresurero or mga kagawad kag tresurera sang barangay. Kundi iniya tanan gina-address naton ini nga programa kining baranggayan para sa tanan nga mga barangays. Sa Bacolod may ara kita nga 61 barangays. Sa Bago may ara man kita more or less mga 25 ka mga barangays. Kag sa iba na nga mga syudad kag kabanwahanan nga may mga pumuluyo sa barangay. Actually ini gina-address naton sa mga opisyalis. Para may deterrent pala ay ning mga problema mismo sa barangay nga nagakatabo. Ialbaw mo aksyon laban sa mga buwisit, abusado at oportunista. Okay, no, ialbaw mo. Ako gali si Engineer Rooney Albao, March 4 Subong, 2026, 6:10 sa hapon. Haring aton mga hotline diri, kag hindi ka mo katawag para nga ma-update man kamo or subscribe ka mo sa aton nga aton nga online nga programa para nga makabaton ka mo sa aton regular nga programa. Ang pinaka bottom line sinadere is actually for information dissemination. So istoryan ta sa sini nga hapon ang isa naman ka violation regarding sa honorarium kag salaries and wages. Iniya about sa selective payment pala. Kung ang inyo barangay dira may mga pinasulapi, hindi may ara ka mga staff na dira. Di sa ibang nga staff ya mayo ang bayad, sakto regular ang bayad, pero sa iba niya nga mga staff nga daw pamangkot permi bala sa barangay, duda permi sa mga ginahimo sang barangay, di iba niya selective payment nga ginambal. Wala nila ginabaydan 1 month, 2 months, 3 months, at niya reklamo ka lang dahi. Ulat ka lang sa bangko nga kapitani kay ining bangko ining kapitani kung hindi kaya conforme hindi design kay na amo na black mostly ang nagakatabo. Pero balik kita anay sa mga nagakatabo, ang mga korupsyon sa palibot, mga report salin sa mga media center nato. Inurakot umano ng ilang barangay official sa Iloilo City ang ayuda ng DSWD. Umabot daw sa 100,000 piso ang binunsa sa kada benepisyaryo. Naputang tayo ng balita niyan. Labing-apat na barangay officials sa Iloilo City ang inireklamo ng DSWD na grave misconduct, graft at abuse of authority. Binawasan daw nila ang 10,000 piso ayuda na para sa mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC program. Labing-apat na benepisyaryo ang nagreklamo. Pagkabigiro sa kanila ang 10,000 piso, hindi na sila porsyento sa labas ng payout venue. Ang panakot daw ng mga taga-barangay, tatanggalin sila sa listahan ng ayuda. Sasabihin na, sige, hindi ka nagbigay, wala ka nang matatanggap. Ang matindi pa, 8,000 hanggang 7,000 piso ang kanilang kinukubra. Kaya ang natitira sa mga benepisyaryo, 1 hanggang 2,000 piso. Noong kasagsagan pa ng pandemya nangyayari ang ganitong kalagayan. Ang ayuda o ang tulong pinansyal ay para sa mga benepisyaryo. Hindi pwedeng may kumakaltas kahit sino pa, kahit elected official. Gigit ng DSWD, sila ang gumagawa ng listahan ng mga makakatanggap ng ayuda, hindi ang barangay. Kaya wala raw sila karapatan manakot at mangurakot sa mga benepisyaryo. Bukod sa isinapang reklama, gusto rin ito susundi ang mga sasang opisyaryo. Susunod naman ang DSWD ang mga lahat ng basa sa ayuda. Patunayan nila sa publiko, magsusok sa kanila.
Sa ngayon, suspendido muna ang AIX payout sa Iloilo City. Isa sa ilalim naman sa evaluation ng Ombudsman ang reklamang isinampa ng DSWD. Magbabalita mula sa frontline, JC Cosico. Okay. Sige. Amuni ang nakatabo mismo sa aton nga palibot. May mga distribution sang financial assistance. Ang nakatabo, dako pa nga porsyento ang kadto sa bulsa sang mga opisyalis kay sa mga pobre nga mga pumuluyo. May mga amunin bago lang nga report nga out of 10,000 na ayuda sang gobyerno para sa mga kapos, assistance to individual in crisis situation. So, gaado na ibulsa pa sang barangay officials ang dako nga porsyento amak mo lang na mabili na lang 1,000 asa 2,000 out of 10,000. But sing ganoon, at 8,000 to 9,000 nagkatugid sa bulsa sang mga akugan nga mga barangay official. Okay, proceed kita sa aton nga example number 2, sining violation on honorarium. Ang sinabi mga friends and relatives sa sining nga senaryo, may mga pumuluyo or mga mga staff pala sa barangay, ipalantawon to kamo ining aton nga senaryo. Senaryo example number 2. Selective payment inidi. Ano ang ginadri mga friends and relatives? Okay? Isa-isaw naton. Senaryo, ang mga barangay kundi naga-ululubra ina mga staff sa barangay, ang iba niya ginbaydan. Pero ang isa ka barangay health worker or isa abi ka tano dira or isa ka mga empleyado dira sa barangay, nga pirmi balaga pamangkot, o pirmi ga pamangkot sanong sweldo ta nga daw wala pa haw at anong mga expenses sang barangay. Itong pirmi ka ga inquire, pirmi ka ga pamangkot, ginapag-initan ka sang mga barangay official, labi na ginang kapitan kag ang treasurer. So ang ining na senaryo na ang ibang na mga barangay staff nagapamangkot, naga-inquire, hindi medyo wala ginabaydan ang ilang sweldo or ang ilang salaries for 2 months. Si ibang lagi ta 3 months na. So amo na di nakatabo. So may violation ba lang kung hindi mo baydan ang ibang nga mga empleyado? Pag ang ibang empleyado baydan mo, may violation bala? Of course may ara. Ang gin-violate sinadri mga friends and relatives amo ang 1987 Philippine Constitution, Equal Protection Clause. Dapat ya kung ikaw isa ka opisyalis, pantay-pantay ang tulok mo sa imo nga mga staff. Kung sa swelduhan na ibala, of course imo mga staff na hindi parehas ang ilang alam, hindi parehas sila abilidad, pero dapat ang sweldo ya kung impose ang sweldo, yata ginaya, hindi mo pag i-delay. Di may ara dire nga the whole gidya nga barangay, nga mga staff, tagduwa ka bulan niya nga wala isang sweldo. Hindi lang niya kay selective payment, kundi all empleyado, staff sang barangay, wala ginabaydan for 2 months, or 3 months, or 4 months. Hindi nagkatuya ang ginatawag natin sila dari nga personal expenses. Personal nga PE expenses na dira, mga sweldo ba na sang mga staff. Ano ang penalties? Ipahayag na diri ang mga possible penalties nga maangkon sang among mga barangay official. Number 1, mga friends and relatives, suspension or dismissal. Ang ikadua, administrative
register case for grave misconduct. Muni, mostly nga ang gasuffer mismo ang pumuluyo. Kaya nga, may pinilian or ang kapitan or ang treasurer wala nag-prepare sa insakto nga mga payroll. Naka-delayed bala. Gambal sila nga, wala pa na pirmahan, wala pa ang nga mga dokumento. Wala to ang sa accounting, wala to ang personnel nga gina-forwardan ta. So hindi kita kabaton pa sang aton nga era or NTA, National Tax Allotment. Kaya nga, niya kulang pa. Wala pa na pirmahan ni Mr. and Mrs. to. Ni Sir, kag ni Madam, wala pa na pirmahan. Ati, amamutag 2 ka bulan, 3 ka bulan. Mga friends and relatives na hindi mapasilduhan ang mga empleyado. Kita ko ini nga Sibuyas, Bombay, mga friends and relatives. So, ginaplastar ko lang liwat. Ang possible nga penalties, suspension or dismissal. Ang ikadwa, administrative case for grave misconduct. Sibuyas, Bombay, gini, kung may mga maisog-isog nga mga empleyado, mga staff, or maisog-isog nga mga pumuluyo nga mag-file abis sa ombudsman, mga friends and relatives. Sibuyas bubaygid sa mga tig-aulo nga mga opisyalis sang barangay. So muna nga aton nga example number 2. Proceed kita sa isa pagid ka example, isa ka senaryo, mga friends and relatives. So ining ginambal naton nga inibla ining withholding until commission is paid. Amo ni mga example mo. So ginahaboy ta ini sa aton mga barangay officials kay amo ining katabo, mga friends and relatives. So ano ining nga senaryo? Ang senaryo, the treasurer tells barangay personnel that honorarium or salaries will only be released if they return 500 each as a contribution. May kondisyon. Ang treasurer nagambal, yati i-release ko niya. Pero dapat bahid ka mo 500 ay kabalo ka, may ara kita nga contribution sa aton Christmas party. May ara ta donation kay may ara di natabo nga aksidente, ang mga balik-buligan ta niya. So, ihatag ko ini, pero balikan nyo ako sa 500 pesos or 200 pesos or 100 pesos. Amo na ginambal naton, withholding, mga friends and relatives, withholding until commission is paid. Di commission niya, ang pamangkot siya dire, diin kadto ang 500 nga ihatag sang mga empleyado, ihatag sang mga kagawad, or ihatag sang mga staff dira. Igambal sila niya pa nimo. May ara ta sina di nga alamutan kay ang aton da nga isa ka inang waiting shed na guba. Di pwede tani nga amot-amotan ta, bakal tasing simento, bakal ta kabilya. Amo nimo ang lagda ng senaryo. Mangulik ta a certain amount, pag the moment makabayad ka, tagaan ka sa imo nga salaries or wages or honorarium man, mga friends and relatives. But to tell you, may mga violation ini. Ma'am Treasurer, Kapitan, may mga gin-violate ka mo nga mga kasuguan sang gobyerno. Kita ining aton barangay, this is a barangay, a government of laws. May mga layi kita, mga friends and relatives. Ano ang gin-violate? Kung tagaan mo sang sweldo ang imong staff, pero niya taga ikwan, balikan mo ko 500 200 300 kaya may balaydan kita. May balaydan kita.
isa pa, ang isa naton ka-staff diri, ang isa ta ka-staff diri, nagbata, may balaydan sa hospital. Di pwede, hindi lang kay pwede, kundi by force bala, nga bayad ka mo 300, kay para ngayatan ko ang inyo nga salaries and wages. Anong gin-violate, mga friends and relatives? Ang gin-violate. Okay. Ang gin-violate, mga friends and relatives, are you? Republic Act 3019, Section 3B, requesting or receiving benefit. Dako niya nga dako niya nga violation, mga friends and relatives, kay nga layi na niya naghambal. Violation ini kung may mga ginabaton ka nga benefits sa imong nga aksyon man nga ihatag mo ang sweldo nila, mga friends and relatives. Ano pa nga mga violation dili sa revised penal code, Article 213, direct bribery ini. Bribery gid ya nga, kaya hindi ko ni pag-ihatag ang imong sweldo kung hindi ka maghatag 500. Di pila gid yung sweldo abisang staff. Di masweldo sila dabi isa ka 3,000, kuhaan mo gid 500. Ay araw naman Ang lain da, kung magreklamo ang imo nga staff, treasurer, hindi man pagpatampi ang pumuluyo ang imo nga staff dira. Kabalo ka, ang mga penalties na diri 6 to 15 years imprisonment, mga friends and relatives. 6 to 15 years imprisonment. Ikadua, perpetual disqualification. Ikatatlo, refund of extorted amount. Di dapat i-refund mo na kung complain na mo preso ka, perpetual disqualification, hindi ka padalagan, mga friends and relatives. Pag ibalik mo, pag napangatudaan, ibalik mo ang kwarta nga kurap mo. Di 500 daw na nga 500, pilagi jabi ka empleyado mo kwa, ano 500? Butang tabi, 20, di mag 500, may gismil ka, o sila? Naku 500, 20 ka empleyado mo, bigo di may gismil ka? Di ang gismil na, ano na iya? Kung ma-disqualified ka, perpetual disqualification, ibalik mo na gyapon ang gismil. Naging kwan mo, kurakot mo. Tambalan mo, may balaydan, tabi mo. Kung diin ang resibo. Amo ni mga friends and relatives, mga posible nga mga violation sang mga barangay official. Mga friends and relatives, amo ning aton tinutuyo sa silinga programa nga i-educate ta ang aton mismo mga treasurer, ang aton treasurera kag treasurero, ang aton man nga kapitan, dapat hadlok-hadlok man kamo. Kay base bala may ara, may maisog na mag-complain sini. Kag magsibuyas, Bombay ang natabo sa inyo. Amo lang ni, ang ginaaton na diya para ma-deter lang bala, may deterrent ka matabo, na tungod sining mga penalty, may kadlok man bala mga barangay official, mga friends and relatives. So, amo lang ni, ang gusto ko ginadala sa inyo, ini nga mga example, ini nga mga senaryo, para malikaw man kita, mga friends and relatives, sa mga posible na matabo sa mga barangay official. So, reiterate na lang liwata. Hindi ta gusto may mga 6 to 15 years mapriso, hindi ta gusto may ara mga ma-disqualified perpetually, kag ibalik mga gyapon mga
friends and relatives ang mga git-extort nila nga kwarta. So, direct bribery na actually, mga friends and relatives. So, amo lang ni Anay, proceed lang kita sa sunod naton nga episode. Amo ning episode na ton, a violation on honorarium, salaries and wages, delay or non-payment. So, ining aton example number 3, withholding until commission is paid. Salamat sa inyo pag-upod sa sini nga programa, kabay nga makatag sa atong kaisog. Makuan kita, matuduan kita, kag magiyahan kita sang aton ginahimo sa barangay. So sa mga barangay official, sang 61 barangay, kag sang mga barangay man sa tupad nga mga kabanwahanan, kag mga kasyudaran, kuan man dahan-dahan lang. Kay may katapusan na mo. Ang binas, wala may katapusan man. Salamat, mayong gabi sa inyo tanan-tanan.